Halos isang oras ang pag-iikot sa Pyramid Kabayan. Interesting story. Kung paano nagsimula itinayo ang pyramid noong unang panahon na walang konkretong gamit ang mga Mayan. So this is our bus. Tour 8. At ganito kastrikto ang gobyerno ng Mexico. Pag turista ang mga nakasakay sa bus, dapat 60 km per hour lang ang takbo ng tourist bus para lahat safe. Dahil dito sila kumikita, iniingatan ng gobyerno ang mga turista. "9:30 in the morning, dumating kami sa tourist area. Grabing init, kabayan. Dinivide kami into 2 groups with tourist guide. Huwag niyo kalimutan magdala ng tubig pag mayroon kayong kasamang mga bata. Necesito que vayas para que haga la cola. Ok, sí, ok. Resto del grupo. Ticket in your hand, boleto a la mano, grupo 8. Pero 8 ang grupo namin, siya mag-guide papasok sa entrance ng tourist area na to. Ok. Watch your steps, Sandro. Souvenirs. May kamahalan, kabayan. Pero once in a lifetime lang mangyari to. Handicraft, gawa ng mga Mayan people. At ito yung ginagawa nila noong unang panahon. Tourist area ang lugar na to, pero bihira magsalita ng English, ang Mexican at ang Mayan people. Kaya dinibay kami sa dalawang grupo, Espanyol at English. English, one group. Español, castellano. Español, castellano. English. Information about the Maya culture, Chichen Itza city. Stay with the group. If you come only for picture, you can walk around. You can enjoy your time. We'll see you on the parking lot. Right? Halos isang oras ang pag-iikot sa Pyramid Kabayan. Interesting story. Kung paano nagsimula itinayo ang pyramid noong unang panahon na walang konkretong gamit ang mga Mayan. Castellano. I'm going to show you how was the pyramid before the restoration in 1841. No restoration yet, still the stones remain at the bottom. When all the stones are back again, is as you see now. Alright? Archaeologists, they restore only 2 sides of the pyramid. They could restore the west side and the north side. Inikot namin ang pyramid kasamang mga grupo with tourist guide. Nakakamiss lang ang lugar na to kung paano nabuo at katagal matapos ang pyramid gawa sa bato. At ganoon din katagal nagsama ang mga tribong Mayan noong unang panahon. Araw-araw may dumadating na turista galing sa ibang bansa at isa na kami doon. Pero halos Espanyol ang pupunta sa lugar na to. Chichen Itza is one of the new 7 wonders of the world. Here in Mexico. There is a man standing up with a human head. Is it easier? Yeah. Well, take a look. And at the end, rattlesnakes, exactly, you know. Yeah? But you understand, you know. Now, come here, this way. They found here only pieces, small fragments of the
skulls right here inside. The time destroy all the heads, exactly. But they didn't find the bodies, only the heads, exactly. And if you see here, and they represent all of these people like now. Exactly, or the north area of Yucatan, you know, is, look, it's very difficult to dig, to make tombs. Actually, that's why the roots of the trees are above the ground. You see that? Because it's a very rocky area, Yucatan. So archaeologists, they found 3, 4, 5, 6, 7, 8 areas for cremations. Archaeologists, they found 6 tombs in different levels inside this pyramid. 6 tombs, artifacts, offerings, shows that, you know, what you said for the high society was a burial area. Wala kang makikitang bundok dito sa Yucatan Peninsula. At puro lahat bato ang inaapakan mo. At kakaibang mga punong kahoy, kahit sabihin mo na nandito ka sa tropical country. Maraming restrictions sa area na to. Hindi mo pwede lapitan o hawakan ang mga structure ng mga nakikita mo. At dito ko rin nakikita ang Mayan-inspired mask, colorful blankets, ceramics, and traditional Mexican craft. Meron akong napasok na iskinita habang iniikot ko yung pyramid. At dito ko nakita ang mga local handmade na mga souvenirs gawa ng mga Mayan. At dito ko nakilala isa sa mga nagtitinda ng mga Mayan instruments. So there's a dance. Yes, it's the Mayan instrument. Mayan instrument. Yeah, the name is Tungkul. Tungkul. Is that Tungkul? Tungkul. Some of stone. Assam. Some of stone. Amstam. Yeah. That one is Mayan. This is the original instrument. History, the practice, for the relax, for the sun. Yeah. And that one is Tungkul. This is a Mayan instrument for the relax. That one it is wood. Relaxation, eh? Yes, for the movement. Yeah. The song. That one it is bamboo. It's a bamboo. This is the bamboo. Do you have guys bamboo here? Yeah. Really? Oh, there's That is different wood. sounds, eh? Yes, a different sound. This is wood. Yeah. Oh, This is the pyramid. This is the pyramid typical here. Meron din palang kawayan dito sa Mexico. At ang mga instruments na to, gawa sa kawayan. Ours. where they are? Encar. In car. The center of Mexico is the Se- country. Hmm. The center of Mexico is Mexico. But he's retired now, eh? Yes, that It's is re- the estado. The Yes, Yucatan, yeah. But it's in Mexico. This is the what you said the last. This is Yucatan, Hmm. Quintana Roo, and this is Belize. This is the Province. Kilala ng mga Meksikano si Manny Pacquiao. Kaya nagtanong ako kay Senyor kung saan ang lugar ni Marquez at Morales dito sa Mexico. Halos 25 hours ang biyahe papunta sa lugar ni Marquez at Morales. Yan ang pinag-usapan namin ni Senyor. Pag sinabi mong from Philippines ka, kilalang kilala din nila si Manny Pacquiao. Binabanggit nila sa iyo na Manny Pacquiao. Ay pag inikot mo yung pyramid na to, makikita mo lahat ng mga souvenirs, stall dito. Magdala kayo ng dollar o pesos kasi mahal din yung presyo nila dito. So sa lahat na babayaran nyo, halos 350 US dollar kung 4 kayo. Pagdating nyo dito, pagbaba nyo sa bus, yun na yun. I-orient kayo na ganito, ganyan, ang lugar na to. Tapos yun na. Mayroon kayong 1 hour para ikutin ang lugar na to. Tapos na. Hintayin kayo ng bus, 1:50 doon sa bus stop. Nandun na yung bus, naghihintay sa inyo. Drive na kayo pauwi sa Cancun, doon sa Marina. Idadrop kayo doon kung saan kayo pinick up, idadrop na kayo doon. Yun lang yun. Tapos, ang first stop, doon mismo kung saan kayo kakain. Ngayon, maraming souvenirs doon. Ang mga nakasama namin sa tour, iilan lang yung English. Lahat, halos Spanish. So,
ang tour guide nagsasalita ng English tsaka Spanish, lalo na Spanish. Kailan dito kabayan, mag-rubber shoes kayo at saka magdala kayo ng maraming tubig. Lalo na pag may bata kayong kasama, maraming tubig, tsaka chichirya, tsaka biscuit ang kailangan nyo dito. Kasi dito parang isang convenience store lang ang nakita ko kanina. Sa haba ng inikot namin halos 1 oras, hindi kasama ang tour. At ang taas ng sikat ng araw masakit sa balat. Halos alas 5 na kami natapos. At dito na namin naramdaman ang gutom. At dito namin nakita ang convenience store na to. Sasabihin ko na sa inyo na mahal ang convenience store na to. So magdala kayo ng pagkain kung kinakailangan. Sa malit na convenience store na to. So meron siyang drinks, mga chichirya dyan. Sa gilid niyan, makikita nyo dito entrance ng male and female washroom. Isa sa mga pinaka-importante. Mga turista, may sariling tour guide. Marami. Lamitan sa kanila. From Europe. Sa ngayon, kunti lang na Pilipino nakikita ko. Kunti lang. Ito. Ang bintahan ng ice candy nito, 50 pesos ang isang ice candy na to. So, 4 yung binili ko, 200. So pagkatapos namin dito sa Chichen Itza o Pyramid, naglalakad kami ngayon papunta sa tour bus namin. Dahil meron kaming another 35 minutes drive papunta sa Lagun. Cheers! Cheers, familia! Ito ang mga native dialect ng mga Mayan. Pero sa pagkakalam ko, ang alak na to ay ginagamit sa ritual ng tribo pag mayroong ganap na okasyon. Ito ay isa sa mga produkto ng mga Mayan, ang alak na to. Pinatikim sa lahat ng mga turista, kakaibang lasa. Hindi ko na rin maalala kung magkano binayad ko dito, parang 50 pesos yata. Since na dito yung picture namin sa buti ng alak, kailangan namin bilhin to. Kanina, pagkatapos namin sa Pyramid doon. Ngayon na dito kami, Lagun yata to. Ngayon, pagbaba namin sa bus, kailangan mong pumila sa life jacket. So, 40 pesos ang life jacket. So, nire-recommend nila talaga na magkaroon ka ng life jacket. Iwan ko, di ko pa alam, di ko pa nakita kung gano'n yung lagoon na yun. Hindi sa beach. So, parang fresh water siya, na natural water, na parang lagoon o parang lake siguro. So ngayon, pagkatapos nyo bayad doon sa entrance, pagpasok nyo mismo, pagbaba nyo mismo sa bus, pagbayad nyo sa entrance, dito sa likod ko, dito nyo kukunin yung life jacket. Pagdating dito malapit sa entrance, dito marami mag-o-offer sa'yo. Ito, mga souvenirs. Nandito. 40 pesos, halos $4. $4 US talaga. So, hindi pwede isipin, yung mga ginastos namin ngayon dito, hindi pwede isipin na since piso ang Mexican, makamura ka dahil Canadian money yung gamit mo or US dollar ang gamit mo. Hindi ganun. Sa Mexican money, ganun din, parang US dollar din ginastos mo. Oh my God. Holy shit. Holy shit. Ito yung last destination namin sa excursion trip na to. Ang Lagun. Paalala lang mga kababayan, walang safety, walang tour guide dito. At pag nakapasok ka na rin dito sa Lagun, siksikan na rin yung mga tao, hindi ka na rin mag-i-enjoy. Kaya nakatapos kami ng maaga at nag-iikot kami ngayon sa mga souvenir shop. At enjoy din kami sa excursion trip na to. The best.
Nagbiyahe kami ng 35 minutes pabalik ng Cancun. At ito yung nadaanan namin na small town. Valladolid ang tawag sa town na to. At halos 70% ang manakatira na Mayan sa town na to. Old school at hindi moderno ang kalakaran ng mga negosyo dito. Nandito kami sa plaza. Tikman namin ang local ice cream dito. So ngayon, nakapila na kami. Sarap. Hmm? Mango is sarap. It's okay. You like it? No? Try this. Ano to? Coconut. Coconut? I like it. Super yummy. Yeah. Mango. Try the mango. Try mango. They're real Coconut. Okay. This mango Sandra? Oh, nice. It's real fruit. Ewan ko. Dito kami sa plaza. Nag-ice cream lang. Ito yung mga Mayan people. They love the tour. They love the tour. Yeah. So they said, we still have 6 minutes. Parang may piyesta, lahat makikita mo sa plaza. Katulad din sa atin pagdating na alas 4, alas 5, nasilabasan yung mga tao pag mayroong palabas. At dito kami nabitin sa last trip namin. At sigurado, mamimiss ko ang kultura nila. Oh, shit. Nagpe-perform sila dito sa plaza mismo. Kaso lang, ang bus namin, aalis na yung bus. Kaya nasayang ang tour. Oh, sayang. We missed their dance. Let's go. So, babalik na. Talagang totoo na marami kang matutuklasang kwento pag umikot ka sa buong mundo. Iba't ibang tao at kultura. Katulad din sa ating mga Pilipino. Saan kakayang tribong nagsimula